Hindi naman talaga tayo dapat magpanik kasi hindi naman makakatulong yon, pero dapat prepared tayo. So sa kabila nga ng mega oil price hike mga mima, unti-unti na nga talaga nagtataasan ang mga bilihin, especially mga basic needs natin tulad ng bigas, gulay, prutas at karne. Tapos sabi rin sa balita, tataas na din ang singil sa kuryente. Grabe no? Grabe yung epekto sa atin kahit na hindi tayo kasali sa gera. Kayo mga mi, paano nyo pinaghahandaan itong global crisis ngayon? Kami alam nyo, hindi naman kami nagpapanik pero iba pa rin na naghahanda tayo. Kaya bago pa mag-fluctuate ng sobra yung mga presyo ng bilihin, nag-full restock na kami ng pagkain, canned goods, karne, gulay at bigas. Yung sasapat lang para sa 3 to 4 weeks para sa aming mag-asawa. Kasi yung toddler namin, hindi pa naman siya ganun kalakas kumain. At ito nga, sumakto din yung diet namin ni Mister. Kasi halos 3 months na rin kaming inconsistent na naka-OMAD. Pero baka ngayong buwan, maging consistent na kasi para lang makatipid. Anyway, lahat ng karne na to mula baboy, manok at isda ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos lahat. Bale, sa plastic labo ko na lang din siya inilagay muna para makatipid ng space sa freezer. Since sa average size lang naman itong ref namin, kaya hindi talaga kayang mag-restock talaga ng marami. Pero at least kahit papano napuno ko naman siya at sana nga bago maubos to, tapos na rin ang global crisis. Parang awa nyo na. Etong mga gulay naman, nag-stock lang din ako kung anong mura sa market ngayon at doon ko lang iikutin kung anong lulutuin. Sakto nga din, may napanood akong hack dito sa TikTok para tumagal yung mga prutas at gulay o yung mga fresh foods mo, ilalagay mo siya sa foil pouch kagaya nito. Tapos lalagyan mo lang siya ng tissue sa loob para mag-absorb siya ng moist, and so far nakakahalos 1 week na to sa ref ngayon pero fresh pa rin siya. Palit-palitan mo na lang siya ng tissue kasi nababasa talaga siya sa loob gawa nga ng moist. So far, ito lang muna yung preparation namin sa pagkain para kahit papano makasurvive tayo sa global crisis ngayon. Sa part 2 naman ipapakita ko yung pag-revisit ko ng aming go bag, pag-restock ng aming family medicines, first aid kit, at pati na rin mga emergency power supply just in case magkaroon ng brownout. Pero syempre, mga mima, sa likod ng preparasyong ito, ang number 1 pa rin at huwag tayong makakalimot, ang pinakamatibay na shield natin ay ang magdasal at magtiwala sa ating Panginoong Jesus.